Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawang mga pagkakasala at mga pagkukulang at ihingi natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalani magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw ng iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapupuotan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman, at yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan. Hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya ay manira at magpasuko ng maraming bansa, sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumapagaspas ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang patakot sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang makakaiwas sa may hawak nito? Kaya nga, ang magigiting niyang mandirigma ay pagkakasakitin ng Panginoon, at sa ilalim ng kanilang maringal na kausuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagablab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.
Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol. Inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila, balot mamaya ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupusa. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong lahat ang isipan. Hanggang kailan padurunong kayo mga taong mangmang. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matatainga, akala ba ninyo'y dingi at ni hindi makakakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hatol? Di ba siyang guro nila pagkat siya ang marunong? Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan. Iyong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mapabalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang katulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Ang lahat po ay magsiupo. Nakita po natin noon, o marahil na panood niyo po sa TV, sa commercial, yung si Lumen. Naalala niyo po si Lumen? Sa isang commercial. Sinasabing siya ay isang wais. At ang pakahulugan sa atin, ang pagiging isang wais na nanay, wais na tao, ay yung marunong sa buhay. Marunong mamalengke, alam kung paano pipili ng mura, marunong sa pakikipagkapwa, marunong sa trabaho, yon marunong sa buhay. Pero mga minamahal na mga kapatid, hindi nangangahulugan na marunong ka sa buhay ay magiging maayos na ang iyong buhay. Bakit? Sapagkat pagka ang iyong inasahan sa iyong buhay, yung sarili mong karunungan, yung sarili mong lakas, yung sarili mong pamamaraan, baka hanggang dun lang talaga ang iyong magagawa. Iba pa rin na tayo ay dapat maging marunong sa Diyos. Yan po yung aking naging karanasan noon, kung ako isang diakono, yung isa pong matanda na anak, solo, na nabubuhay, mag-isa sa bahay, isang apostolado ng panalangin. Tinanong ko siya, bakit po kayo nagsosolo? Sabi niya, malayo na ang kanyang mga anak, siya lang nang nasa bahay, siya na ang
Nakuha ng tubig, nakuha ng kanyang pagkain, pero pinapadala naman siya ng pera. Pero ang sinabi niya sa akin, alam mo, Totoy, pag marunong ka sa Diyos, marunong din siya sa iyo. Kaya nga, kahit anong dunong natin sa buhay, kahit gaano natin gamitin ang ating lakas, ang ating kakayanan, ang ating karunungan, walang mangyayari sa atin, sapagkat mauubos at mauubos ang lakas natin. May limitasyon ang karunungan natin. Pagdating ng mga problema, may mga pagkakataon na hindi natin kayang lutasin, hindi natin kayang bigyan ng solusyon. Kaya nga dumadating tayo sa punto na nagtitiwala na lamang tayo sa Diyos. Kaya nga meron tayong kasabihan, when reason ends, faith begins. Kapag natapos na ang pag-iisip ng tao, kapag natapos na ang pamamaraan ng tao, saka papasok ang pananampalataya sa Diyos. At sa mundong ito, hindi lahat nadadaan sa ating karunungan. Sa mundong ito, hindi lahat nadadaan sa kaya nating pag-isipan ng paraan. Minsan, kailangan nating tumigil, kailangan nating manahimik, kailangan nating umasa sa ating Panginoong Diyos. Tulad ng nangyari sa unang pagbasa, si Haring Akas ay patuloy na umaasa sa kanyang mga kasamahan sa gyera, mga ibang bansa. At ang sabi niya, hindi ko susubukin ang Diyos. Pero ang nangyari, bumagsak ang bayang Israel dahil hindi sa pagtitiwala ni Akas sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ni Propeta Isaías, magtiwala ka sa Diyos sapagkat kung hindi ka magtitiwala, yan ang ikababagsak mo. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ipinapakita dito kung paano sinasabi ni Isaías, hindi pwedeng makapagmalaki ang lagari, hindi pwedeng makapagmalaki ang palakol sa kanyang sariling lakas lamang. Hindi siya pwedeng maging mapagmataas kaysa sa may-ari, sapagkat yung may-ari ang siyang hahawak sa palakol at siyang gagamit dito upang siyang kapakipakinabang sa buhay. Ganon din tayo, upang mas magkaroon tayo ng kapakinabangan sa buhay natin, itatagubili natin ang ating sarili, ang ating buhay sa may-ari nito. At sino ang may-ari? Ang ating Panginoong Diyos. Hayaan nating humawak ang Diyos sa ating buhay. Hayaan natin na ang Diyos ang magbigay sa atin ng lakas, kasabay ng lakas natin. We have our own efforts. Kasama ng efforts natin, ang biyaya at grasya ng Diyos na siyang magpapatagumpay sa atin sa araw-araw. Kaya nga mga minamahal ng mga kapatid, ang hamon sa atin, hindi lang maging wais sa buhay, maging wais tayo sa pakipag-ugnayan sa Diyos. Maging wais tayo sa pagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng pakipagkapwa natin. Walang ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos. Walang ibang pupuno ng ating kahinaan kundi ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng biyaya. At minsan, gumagamit ang Diyos ng mga instrumento upang mapunan tayo. Maaring ang ating kapwa ay instrumento ng Diyos upang sa kabila ng ating kahinaan, makita natin may kapwa tayong handang dumamay sa atin. At tayo din, handa rin nawa tayong maging instrumento ng Diyos, maging daan ng Diyos upang mapunan ang kahinaan ng ating kapwa. Upang sa gayon, sama-sama tayo, tulad ng isinusulong ng ating simbahan, Synodal Church, sama-sama, walang naiiwan tungo sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mabababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan na may buong pananalig sa kanyang mapagmahal na pagkalinga. Kaya't sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway bigyan ng higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno,
Naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga namatay naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Saglit na katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at intensyon. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na ipinakita sa amin ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Arsobispo Anghel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong siya'y pumanaw naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Fernando ang aming patron at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin
Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumandali pong magsiupo ang lahat. Para po sa natatanging panalangin at pagbasbas, inaanyayahan po sa unahan ng lahat ang nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, maglalakbay, kukuha ng kahit anumang pagsusulit, gayon din po ang mga magpapabasbas ng religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo mga kapatid namin itong nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay, kaligtasan sa anumang kapamakan, at katuparan ng kanilang mga kahilingan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa pananalangin, upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin yung mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo ng kanilang kasal.
Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Gayon din ang mga nakiisa sa atin via online streaming. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayong lagi na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong nagmamahal at naglilingkod sa Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos.